napagbigyan po tayo kahit tayo ay taga-probinsya na makapanayam ang isang kinikilala sa larangan ng public administration. Siya po ngayon ang presidente ng Philippine Society of Public Administration, PSPA, at the same time, Vice President ng University of Makati, pero mas kilala bilang Dean Ed Tapia. Dean Ed, good morning po. Welcome sa ating programa. Maayong buntag, Lowell, at sa mga tagapakinig natin dyan sa Davao area. Dean Ed, akala ko tapos na yung drama sa Senado nung nakaraang nagpalit ng liderato, nagkaroon ng barilan sa loob. Aba, hindi pa pala tapos. Anong nangyayari ngayon, Dean Ed, sa Senado, tingin mo? Well, nagkakagulo talaga sila dahil siyempre understandable naman na they will do their best to jockey for the highest position in the office, which is the Senate presidency and the leadership of the Senate. Kaya lang, ang na-observe lang natin ngayon, merong iba na medyo they will go to such great lengths para ma-wrestle yung power kahit na hindi na appropriate yung mga taktika. At nakakalungkot yon, kaya sa isang panayam, sinabi ko, we've seen a new low in how the Senate conducts its business right now. Anong epekto nito sa ordinaryong mamamayan, sir? Kasi para bang karugtong ito ng mga teledrama, ng mga Netflix na pinapanood natin, sila ay nakisama na rin. Oo, on the one hand, merong entertainment value dun sa mga sa mga kababayan natin kasi nga parang Netflix, kulang na lang popcorn. Makikinig ka sa kanila, talagang ma-amuse ka. Pero on the more serious note, medyo nakakalungkot yan kasi I'm sure because of this intramurals sa Senado, may mga napapabayaan. For example, yung mga issues, for example, ng inflation, yung mga pending bills na kailangan nilang asikasuhin, hindi mga napapabayaan yung mga yan because of too much focus on these political issues. Kaya although on the one hand na aaliw tayo, parang na-entertain tayo, but on the other hand, it has bigger problems on the way we practice governance in this country. Sir, sa point of view mo po, ano ang layunin? Pag-usapan muna natin yung nangyaring nakaraan na walkout. Ito bang ginagawa ng majority ngayon ay para, tama ba yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na para masiguro na may boses, makakaboto pa rin yung mga majority kung sakali mang makulong sila para sa impeachment? Tingin mo yung ba yung dahilan kung bakit gusto nilang palitan yung rules? Well, ang pangit naman na dahilan na para ma-justify yung online voting, online participation, dahil sa anticipation mo na makukulong yung mga kasamahan mo. Dapat hindi nakukulong yung mga senador. Dapat yan yung mga nagiging ehemplo sa mga taong bayan na kung ano ang dapat na gawing tama. Pero kung yun yung piniprepara mo, nakikita na natin agad kung gaano ka-problematic yung posisyon ng majority. Ngayon, tungkol dun sa walkout, uh, sa totoo lang, to be very honest with you, medyo napahanga ako ni Tito Sen doon sa kanyang ginawa. Kasi doon sa tingin ng iba, maaaring ang tingin nila, bakit nag-walk out? Para bang nagre-retreat ka? Sa akin, bilang nag-aral at nagturo din ng parliamentary procedure in the past, it is a valid parliamentary tactic, in fact. Kasi katulad nga nung nangyari noon, kung hindi sila nag-walk out, tapos na yung provision na gustong i-introduce ng majority. Kasi alam naman natin yan, it's really the majority that rules in a deliberative assembly. Kaya gumamit sila ng parliamentary tactic, yung minority, I mean, gumamit ng parliamentary tactic para hindi magtagumpay yung gusto ng majority. So, you call it whatever you may want to call it, but sa akin, it's a valid parliamentary tactic. Sir, but it doesn't end there. Come Monday, pag-uusapan na naman po yan. Isasalang na naman yan sa plenaryo. Ano kaya gagawin ng minority dito? Magwo-walk out pa rin? A-absent? O ano tingin mo? Well, ang basa ko dyan is one of the things that they can do is to buy time. Kasi kung maniniwala tayo dun sa mga news reports na napakinggan natin, some of them would be receiving their warrants of arrests very soon ng mga nasa majority. And if that is the case, pag win ang Senado at makabuo sila ng quorum with the presence of the minority, hindi magagawa basta-basta ng majority, yung dating majority, yung kasalukuyang majority, yung mga measures na gusto nila. Kasi effectively by that time, kung maa-aresto, for example, ang mga apat na members ng majority, ngayon, they have 30. Alisin mo na si Senator Bato, they only have 12.
maaaresto pa doon na 4, ilan na lang yung matitira sa kanila? 8 na lang. So effectively, the minority now becomes the majority. And it Mhm. gives them more, siguro sabihin natin na impetus para yayain yung mga natitirang members of the majority to jump ship and join them instead. And that is a very distinct possibility. Yan ang makukuha natin, Sir Lowell, because of the fact that ang masyadong manipis yung majority ngayon. Masyado siyang manipis kaya effectively pwedeng magbago ang leadership ng Senado any given time. Pwede mangyari yan sa Lunes, sa Martes, sa mga susunod na mga araw. Anytime nga, binabanggit mo, sir. So ano mangyayari ngayon kung mabaliktad ang sitwasyon at yung majority ngayon, sila naman yung maging minority. Talaga, numbers game talaga sa Senado ngayon din, ano? Yeah, it is a numbers game and it is very possible. Kaya ako, ang tingin ko as we speak, nag-uusap na yung mga members ng minority na yan sa magiging parliamentary tactic nila. And hindi sila doon, walang, I think it's a valid tactic as I said, na pwede nilang gamitin. Ngayon, ang pwede namang gawin nung current majority, particularly yung Senate President, what he can do is he can order the minority senators to attend. He can compel the attendance kasi nakalagay din yan sa constitution natin. Kaya lang in the history of the Senate, it has never been done. Although it is available, it has never been done. Mangyayari doon, papa-aresto yung mga minority para umattend. Medyo yon, mas lalo nang gugulo yung magulo ng sitwasyon sa Senado, Sir Lowell. Pero mukhang wala nang mas worse doon sa barilan sa loob, sir. Mukhang posible rin mangyari ang tinitingnan mong ipapa-aresto dyan sa loob mismo kasi nagbarilan na nga sa loob eh. Exactly. So there is nothing that really stops the leadership now from doing something as outrageous as that. Kaya medyo nakakalungkot, Sir Lowell, kasi hindi naman ganito yung ini-expect natin sana dun sa mga mambabatas na inihalal natin sa isang napakataas na posisyon sa bansa. Ako, very traditional ako in that sense. Kasi para sa akin, pag sinabing senador, it represents the best of the best among us. At inabot ko pa yung mga panahon na ang apelyido ng mga senador, Salonga, Pimentel, naabutan ko pa yung mga iyan. Kaya medyo nalulungkot talaga tayo sa pangyayari ngayon, Sir Lowell. Kung nanonood yung kaluluwa ng mga binanggit mong pangalan, baka gusto siguro bumangon din. Totoo yan. Totoo yan. Kaya sa tingin ko, yung mga naipundar nila ng mahabang panahon para bigyan ng dignidad at dangal yung Senado ay unti-unting nadidismantle ngayon. And, it's going to take a even longer time for us to damage that has been done to the august body of the Senate. Din, dahil ba ito sa mga artistang pumasok sa Senado o dahil ito sa mga senador na gustong maging artista? Itong nangyayari ngayon. Mukhang yung second, Sir Lowell, kasi wala namang masama dun sa pagiging artista eh. Kasi it works both ways. Si Tito Sen naman, artista din yan, no? Si Robin, artista din yan. Pero yung behavior nila is markedly different depending dun sa kanilang mga prinsipyong pinaninindigan. Kaya baka mas applicable yung binanggit mong pangalawa na may mga senador na gustong mag-artista. Sir, puntahan ko lang itong impeachment. July yung binabanggit nila. Tingnan natin yung dalawang aspeto. Kung hindi magbago ang composition and Alan Cayetano still remains to be the Senate President, ano magiging takbo ng impeachment sa tingin mo? Well, I've said this before. If the current majority holds, magiging mas difficult sa prosecution to prove their case procedurally. Kasi syempre, the Senate, convened as an impeachment court, is still a deliberative body. Unang-una, alam naman na natin na si Senate President Cayetano medyo hostile doon sa idea ng impeachment. Kaya any kind of, for example, any kind of submission made by the prosecution, medyo mas magiging mahirap yon. Pangalawa, kung maisa-submit naman for approval or ratification or whatever action of the body, the greater probability is matatalo pa din dahil they control the majority. Kaya mas magiging mahirap
para sa prosecution na itaguyod yung kaso nila laban kay Vice President sa impeachment. So baliktad ito kung sakali naman na magbago ang liderato ng Senado. Ganun, kabaliktaran yung mangyayari, tingin mo? Exact opposite? Well, yes, in the sense that sa tingin ko, hindi naman magiging mas madali para sa prosecution, kaya lang mas magiging level yung playing field. Kasi yung mga minority senators right now, to be fair, they have demonstrated some kind of level-headedness pagdating dito eh. Maybe siguro kung magiging magtatapatan tayo, may mga ilan diyan na medyo leaning towards conviction talaga, no? Maybe about 3 or 4 of them. Pero kung tutuusin, the greater number of the minority senators right now, hindi ba naman bibigay ng posisyon or opinion tungkol sa magiging posibleng pagboto nila sa impeachment. Kaya hindi pa natin malalaman yan. No? Meron pang element of impartiality, ika nga. Pero sir, itong mga nangyayaring cases na sinasabing kaso, flood control, ICC o iba pang mga kaso, sa tingin mo, it can help sway the decision ng isang senador, lalo na kung nandun sila sa pro-Duterte na mga senator sila, kung gagamitin ito na alas o barahan ng administrasyon o ng mga kritiko ni VP Inday na pag kayo hindi bumoto to impeach Inday, magtutuloy-tuloy itong kaso ninyo. You think gagana ito? Well, real talk tayo, Sir Lowell. Alam natin that it is happening and it is really possible in our system na mangyayari yung mga ganyan. So, I will not discount the possibility of that happening, no? Pero at the end of the day, ang importante lang talaga dun sa mga magiging uupong hukom ng mga senador ay gaano ba talaga nila binibigyan ng pagpapahalaga yung responsibility na iniatang sa kanila. But real talk lang, Sir Lowell, I will not discount that possibility. Kasi alam naman natin na talagang posibleng mangyari yun. Sir, puntahan lang natin. Impeachment, gulo sa Senado, mayat-mayang palitan ng Senate presidency. The ratings of the president dropped by what? 15-16%. Magkaugnay ito, sir? Tingin mo? Well, I think there's a general disgust on the part of the public towards the way government is being run. No? And it runs both ways. Kahit na doon sa mga kasong hinaharap ni VP Sara ngayon, and also some of the perceived inefficiencies of this administration. Kaya tama yung framing mo na baka dugtong-dugtong yan. Kaya the level of frustration on the part of the people now is really palpable. Kaya, malapit-lapit tayo doon sa tipping point. Ika nga, dahil talagang medyo may frustrated ang tao. Mataas ang presyo ng bilihin. Merong rotating brownout dito sa Luzon. At sa anomalya. Pa dyan yung napakataas na presyo ng talagang bagay na nakakapagpakulo ng dugtong yan, Sir Lowell. Sir, kung ang plano ng administrasyon gibain si VP Sara Duterte para humina siya sa darating na 2028 elections, do you think this administration is doing the right things sa tingin mo? Itong ginagawa nila. Okay, if the objective, I'm not saying that tama yon or mali yon. If the objective is gibain si Inday Sara so that she will not become a valuable candidate for 2028, mukhang it's working. Okay? Why do I say that? Kasi if you just look at the survey data in a longitudinal sense, ibig sabihin ko kumpara mo over a long period of time, malaki na yung ibinaba ni VP Inday. No? Not as dramatic as one would expect, pero medyo merong negative my sense has always been that kung ako ang tatanungin ng mga grupo ni Vice President, kailangan niya talagang magsalita and to take this more actively. Of course, she still holds much influence and support in Visayas and Mindanao, pero Luzon, particularly NCR and Balanced Luzon,
ano na yon, medyo ano na-shatter na yung kanyang early leadership. And partida dyan, Sir Lowell, remember that among the possible candidates in 2028, siya lang yung nagdeklara. Mhm. Siya lang yung nagdeklara na she will run. And Mhm. yet, even after that declaration, wala tayong nakitang increase or bump doon sa kanyang ratings. Traditionally, alam natin yan na pagka mayroong nagde-declare na tatakbo sa eleksyon for president, that person normally gets a few percentage points bump. Wala yun ngayon. Kaya it's alarming kung ako ang tatanungin doon sa mga nagtatrabaho para doon sa kampanya ni Vice President Sara. Din yung last time na nagbasa ako ng WR numero survey, 33 si Inday Sara, 22 si Bongbong Marcos, ang red, kumbaga 22 sila. Pero ang laki rin nung pink lawan na tinatawag nila, sir, at saka ang laki rin nung neutral. Tama yung sinasabi mo. So, ang ibig sabihin nito, if the administration will have a one common candidate with the pinks or yellows, it can defeat the 33% of Inday Sara. Yeah, ngayon pa lang yan Ngayon pa lang yung pinag-uusapan natin, Sir Lowell Mm-mm. Hindi pa na ipepresenta sa taong bayan more clearly and in a more detailed manner yung ebidensya ng prosecution. Kaya if that is not countered by evidence that would disprove the allegations against her, tingin ko delikado yung run ni Vice President Sara sa 2028. Kung may lumutang na matino, maayos na pangalan between the pinks, yellow, nasusuportahan ng administrasyon, sino kaya itong nakikita mo din, Ed, na kayang tumal kay VP Sara pagka 2028? Well, difficult yung question mo sa Lowell Pero I'll try to answer it this way. Kung maniniwala tayo dun sa mga existing surveys, alam naman na natin yung mga pangalan na na ibabanggit. Number one, nandyan pa din si former Vice President Leni Robredo. No? In fact, kung sila maglalaban one-on-one ni Vice President Sara, ang gandang laban yan kasi walang clear-cut winner, no? It's still within the margin of error kung sino yung mananalo sa kanila. Mhm. But other than Vice President Leni, nandyan din si Rafi Tolfo, nandyan din si Rizzo Ontiveros, nandyan din si Bam Aquino, who made a significant showing in the previous elections na hindi masyadong na-capture ng mga major survey firms. Kaya Mhm. it's very possible, lalo na if you factor in changing demographics of the voting population. In the previous elections, 2025, ang mga kabataan constituted about 62%. Mga Gen Z at saka mga millennial or yung mga tinatawag natin na Gincennial. They constituted about 62% of the voting population. My sense is, pagdating ng eleksyon ng 2028, tataas pa yung percentage na yon. Kaya we're probably in for a surprise. Saan malakas si VP Sara Duterte din? Sa dalawahan o sa three-corner fight, four-corner fight? Well, kung ganon ang magiging yung question, no? Mas malaki pa din yung chance ni VP Sara manalo in a multi-candidate fight. Kasi the progressives, for example, would have a split vote. Kasi ganito yon, yung voting base ni Vice President, for the most part, solid. Hindi siya masyadong nagbabago. Mhm. Yung pinanggagalingan ng boto niya, yun at yun din. Mhm. Pero may mga nababawas pa konti-konti, na-chip off pa konti-konti, but for the most part it stays the same. Ngayon, kung ang labanan ay pangmaramihan or multi-candidate, the tendency is the votes that would not be for Sara, ibig sabihin yung mga anti-Sara votes, Mhm. would be diffused. Mahahati-hati yan. Kaya mas malaki yung chance ni VP na manalo kung ang labanan ay hindi one-on-one, kung hindi multi-candidate scenario. Mhm. Kung ikaw ang tatanungin din, isa-isahin natin ang tatlong isla. Sa Luzon, 100 ang strength, ilang porsyento na lang ang VP Sara dyan o mga Duterte supporters? So we have to look at the more recent data, but I would imagine it closer to about 30% na lang siguro, pero hula ko lang 'yon Mhm. And because of what is happening right now, no. Mhm. So kung Luzon,
mga about ganon. Visayas. Visayas is closer to about maybe between 50 to 60%. Mhm. Mindanao. And Mindanao is malakas talaga si VP dyan. So it's probably closer to about 70 to 80%. Ganon kalakas ang Mindanao, pero kung hindi mo tatrabahuin ang Luzon din, mahihirapan ka pa rin, lalo na kung one-on-one ang laban. Yeah, totoo yun. Totoo yun, Sir Lowell. Kasi alam naman natin that you simply cannot win on the votes of Visayas and Mindanao alone. Okay, magandang kwan yan, pampalakas loob, pero at the end of the day, it will not deliver the presidency for Vice President Sara. Even if ganun kalaki yung margin niya, for example, sa Mindanao, no? Talagang no question about it. Yung Mindanao is really Duterte country. Mhm. Pero ngayon yan, hindi pa natin alam yan, and we've seen more recent data na babawasan na yung lead niya sa Mindanao. So Mhm. it's still, hindi pa natin pwedeng sabihin na tapos na yung boxing sa 2028 dahil anything is still possible at this time, Sir Lowell. Mhm. Sir, lagi natin naririnig, politics is local, all politics is local. Ang pinag-uusapan lagi rito, yung kasalukuyang mga local leaders na meron si VP Sara. And sa ngayon, yung mga incumbents, nandoon halos sa administrasyon. Even nung nakaraang botohan sa impeachment sa Kongreso, dito lang sa Davao Region, sir, mas maraming mga kongresista ang bumoto pabor sa impeachment compared nung unang isinalang ito last year. Parang isa lang yata yung bumoto, pero ngayon, iilan lang yung mga hindi bumoto. That's another factor that you also have to consider, Sir Lowell, no? Kasi nga, in fact, kung babalikan natin yung naging resulta sa impeachment, nagulat ako doon eh. My initial impression was, makukuha nila yung minimum number of votes to send the Impeach. impeachment to the Senate. Mm. But I thought hindi mamimit yung equivalent number of votes when it was first sent nung nakaraang taon. Pero nagulat ako dun sa naging resulta, 2255 and 2 initially 255 tapos may Mm-mm. humabol na dalawa kaya naging Mm-mm. 257. Mm-mm. So, I think actively talagang tinatrabaho nung leadership sa House na to make a statement, and they really did make a statement, no, na overwhelming yung number of support. In fact, yung mga even a number of legislators from Mindanao, alam natin doon ang hirap ng posisyon ng mga yon, but they Mm-mm. still delivered the votes in favor of the impeachment. Kasi nga, it's also a question of their political survival. Alam naman natin that a lot of them also need the support of the administration or the House leadership para makapagpatuloy sila dun sa kanilang mga serbisyo sa mga kababayan nila. Mm-mm. Pero mas wala naman sigurong bilihan ngayon under Speaker Boji D compared to the former speaker na talagang lantaran. Sinasabi nga nila, ito yung 777, 'di ba? Ngayon walang tumatayo, even yung mga anti-impeachment, wala silang malinaw na sinasabing ito yung presyuhan ngayon na kongreso kaya ganyang karaming nabili. Wala naman tayo naririnig na ngayon, no? But I think also, ang additional pressure dyan, Sir Lowell, sa mga congressmen is, paunti-unti, mas naha-highlight yung ebidensya eh. And can you just imagine that, no? For you to ignore the evidence that is before you, kinakailangan meron kang maayos na script dyan, no? If the evidence is so overwhelming to the point that there's no other way for you to make a decision but to endorse it, and yet hindi mo pa rin in-endorse, talagang tainted ka na dyan. Not only now, but also for the rest of history. Kaya habang lumalabas, and to the credit of some of the complainants in the House impeachment case, medyo maayos yung presentation talaga nila na enough legalese, enough drama, enough expectation or enough suspense on the part of the people para maipakita nila yung kanilang ebidensya. So at the end of the day, I think they did it with surgical precision following the decision of the Supreme Court pa in the first impeachment case. Ayaw nilang kwan. Kung mapapansin mo noon, the chairman of the Justice Committee, si Congressman Luistro, was very, very careful not to sound as though they were already prosecuting Vice President Inday at that level. Kasi baka ma-question na naman sila sa Supreme Court. So they were very careful in that sense. Kaya
ang tingin ko doon very methodical and surgical yung naging approach nila this time. Sir, correct me if I'm wrong sa aking observation. Isa sa nakikita kong dahilan kung bakit ganun yung suporta ng Kongreso, even sa mga local leaders, hindi pa natin nakikita yung nagbabaliktaran eh. No? Yung mga incumbents, andyan pa rin, kumakapit pa rin sa administrasyon. Hindi kaya dahil din ito sa actuations, sa mga pronouncements ni VP Sara, even nila Mayor Baste at ng mga kritiko na pag nakaupo kami, humanda kayo, ikukulong namin kayo. Hindi kaya yan yung iniisip, naghe-hesitate tuloy itong mga leaders na sana intindihin din nila na nakikisama tayo sa administrasyon ngayon dahil pag hindi tayo nakisama, makukulong tayo. Tingin mo din? Well, that's also possible. Kaya nga, kung isipin natin, Sir Lowell, parang medyo asiwa yung tactics nung camp ni Vice President, no? Mm-mm. Hindi lang yan eh. Nagpakalat pa ng mga bali-balita na hindi sila susuportahan, hindi sila pwedeng lumipat sa certain political party. Kaya it doesn't help their cause eh. Kasi you operate on the element of fear. The more that it would encourage the existing members of the House of Representatives to make sure you don't get voted into power. Mm-mm. Parang ang effect noon, ang intent noon ay takutin sana yung mga boboto para sabihin na pag hindi nyo sinuportahan si Vice President Inday, lagot kayo sa susunod na halalan. Ngayon, nagkaroon pa ng sa susunod na administrasyon, nagkaroon pa ngayon ng encouragement or nagkaroon pa ng sabihin na natin na Lumakas ang enticement loob. para sa kanila na to make sure that Vice President Sara does not win in the next elections. Kasi yari tayo pare-pareho. Nakita natin to din kasi nung panahon ni former President Rodrigo Duterte during his campaign, 'di ba may ganon din na silently hindi lang sila makalipat pero bumubulong sa kampo ni PRRD dati na sabihin mo kay Mayor Rodrigo Duterte, kanya kami pero hirap lang kami. And then the former president, sasabihin niya, okay lang, naiintindihan ko naman na iipitin ng administrasyon kung sasama sa akin. Kung ganun sana ang approach nitong kampo ni VP Sara, I think iba ang makikita natin sa ground, even sa Kongreso. I think, Lowell, mukhang, I think it's also a valid observation to say that the old man, former President Duterte, was more politically savvy than perhaps his children. Kasi tama yung observation na yan. No? Ano ngayon yung magiging encouragement para dun sa mga existing members of Congress or kung sino mang mga local politicians to still help Vice President Sara kung meron ka ng, you were already operating on the level of threat na dahil hindi niyo ako sinuportahan sa susunod na administrasyon, pakukulong ko kayo lahat. It creates a negative negative kind of encouragement on the part of the people. Nagiging reverse tuloy. Kaya ang kanilang mission ngayon is to make sure that a Sara Duterte presidency does not happen in 2028. At delikado 'yun ha. Delikado 'yun kasi some of them, alam naman natin ito on a personal level, some of them might still have harbor some kind of allegiance or support to the Dutertes. Pero if it's a question of their survival, siyempre pipiliin nila yung survival nila more than any kind of emotional attachment. Lastly, sir, gaano kaimportante sa ordinaryong Juan de la Cruz sa taong bayan na maging mapagmatyag, magbantay, manood dito sa mga kasalukuyang nangyayari sa Senado and even hanggang sa impeachment, kahit pa sabihin natin na every politics is local, mas importante pa rin yung mga local leaders natin. Pero gaano ka-importante na nakabantay pa rin ang taong bayan sa mga nangyayari dyan sa Senado? I think, Lowell, at the end of the day, whatever the decision of the senators would be in the impeachment case, at saka yung mga nangyayari ngayon, siyempre they're politicians, and they definitely listen to the pulse of the public. Kaya nga ganyan yung mga nagiging behavior ng iba dyan eh, no? Some of them are pandering towards a specific demographic. Kaya ganon. Alam nila, nagpapapansin sila dun sa mga sektor na alam nilang magkakaroon ng positive effect yung kanilang mga antics, no? Ang ibig ko lang sabihin dito is, at the end of the day, tayo pa rin mga taong bayan ang may hawak ng tunay na kapangyarihan dito sa bansa. And hindi lang natin karapatan na makialam kung hindi obligasyon natin. Kaya I've always maintained that it is important that we continue to observe, we continue to assess, makinig tayo sa mga
legitimate na mga tao kung paano tayo maghuhulma ng ating opinion. In this day and age of social media, ang daming available na kahit saan, Sir Lowell, without any kind of guardrails pagdating sa fact-checking, pagdating sa legitimacy, etc. Kaya delikado yan. Ang sinasabi ko, magmasid tayo, mag-isip tayo ng maayos at makinig tayo doon sa mga authorities pagdating sa impormasyon para maging tama yung ating pag-aanalisa sa mga issues. Parang sa Senado ninyan din, ang daming artista gusto maging senador, ang daming senador gusto maging artista. Sa media, ganun din. Ang daming vlogger na gusto maging media, ang daming media na gusto maging vlogger. Nawawala na tuloy minsan yung boundary din. Totoo yan. Nagkakaroon tayo ng confusion sa mga roles na kailangan nating i-play. No? Kaya dapat maging matalino yung mga taong bayan at malaman natin kung ano ba yung performative, alin yung palabas lang, alin yung talagang genuine. Maraming person na presidente din po ng Philippine Society of Public Administration. Thank you so much din ha. Salamat. Thank you. Thank you Sir Lowell. Salamat po. Mga tumaygala, si Dean Ederson Tapia sa University of Makati. Vice President na siya karon sa University of Makati. Atong dugay na po nato ng higala. O at least, makita nato na siya national no, sa TV. Siya mag-interview, hatag sa iya mga analysis sa mga isyong politika. Lumilevel na tayo doon, Percy. Mura na si Richard Haydarian. Salamat kaayo sa higayon nga nahatag sa atua. At least may lang po, di ba? Makuha tag mga ingon-ana ng mga insights ba? Karon nga panahon nga grabe ang pagkuyanap sa fake news. At least na yung mga ingani nga mga observations o analysis. Salamat, dagang kayo salamat. Standby mo, balik ta pag umas pipila ka mapainom do.